Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang taong matuwid. Ngunit ang Diyos ay matuwid. Kinamumuhian niya ang kasalanan at pinaparusahan ito. Kailangan niyang hatulan at wasakin ang mga gawa ng diablo na dahilan kung bakit ang lahat ay nagkasala, at kailangan niyang iligtas ang tao na biktima ng diablo. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagiging matuwid nang ibigay niya ang kanyang tanging anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Inialay niya ang kanyang anak bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kamatayan ng anak ay pinuksa niya ang diablo at pinalaya ang lahat ng nasa ilalim ng pagkaalipin. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ang katuwirang bigay ng Diyos ay para sa mga sumasampalataya sa kanyang anak. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay itinuturing na matuwid ng biyaya ng Diyos bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na inialay ng Diyos bilang handog sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang biyaya ng Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang biyayang ito ay tinatanggap tangi sa paraan ng pananampalataya. Ito ay dahil ito ay regalo ng Diyos. Hindi natin ito gawa. Sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang gawa ng pananampalataya sa anak ng Diyos ay pag-ibig sa Kanya. Ang pag-ibig sa Kanya ay pagtanggap at pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. Sinabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagtanggi sa sarili ay pagtanggi sa lahat ng iniibig ng sarili. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang pagpapasa ng ating krus ay pagsunod kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito lamang ang paraan upang tunay na maligtas. Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. Ang mawala ng buhay dahil kay Kristo ay pananampalataya na siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama. Ito ang liwanag ni Kristo, ang tunay na ilaw na nagkatawang tao, at nagbigay ng liwanag na pumawi sa dilim ng sanlibutan. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang mawala ng buhay dahil kay Kristo ay pagiging sisidlan na walang laman na mula sa sarili, kundi tanging si Kristo na namatay at muling nabuhay.
Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya tayo'y naligtas. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya't ating maipamumuhay ang buhay ni Kristong muling nabuhay. Masasabi natin, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.